Normal sa politika ng bansa ang paglipat ng partido ng mga politiko. Ito ang sinabi ng political strategist na si Malu Tiquia sa panayam ng SMNI News kaugnay sa paglipat ng partido ng PDP Laban members sa Kamara sa Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Tiquia, walang batas na nagbabawal sa mga politiko na tumawid sa kabilang bakod. Normal yun kasi wala tayong political party discipline. Walang nagpapataw ng penalty sa taong lilipat just because lumipat, 'di ba? Walang political party adherence. A political party cannot penalize or discipline a member. So normal 'yun sa konteksto ng demokrasya ng Pilipinas. At dahil dito, sinabi ni Tiquia na nananatiling immatured ang party politics ng bansa. Hindi yun normal sa isang bansa na vibrant at mature ang democracy. Dito makikita natin, hindi pa rin mature ang party politics natin. Pinaliwanag nito ang ilan sa mga posibleng dahilan kung bakit palipat-lipat ng partido ang mga politiko. So ang tanong ng marami, kahit ang politiko, ano ba makukuha ko dyan? So ang makukuha nila, pag lumipat ako, makukuha ako ng projects, di ba? Hard, soft, at cash. Ganon kasimple. Pag lumipat ako sa isang partido na naandun ang pinuno, makakakuha ako siguro ng chairmanship sa committee. Pag nakakuha ko ng chairmanship sa committee, ibig sabihin nun, additional cash. So, lahat nakikita mo sa Pilipinas, ang partido sinusundan ang trail ng pera. Kung sino ang may pera, nandun ako. Kung sino walang pera, iwan muna kita, palakas ka muna. Pag nagkaroon ng presidente, kung nagkaroon ng malakas na kandidato, lahat yan magsusunuran. Samantalang kaugnay naman sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na handa siyang maiwang mag-isa sa PDP Laban, ito ang nakikita ni Tiquia. Yung sinabi ni dating Pangulong Duterte, kahit siya nag-iisa, is a very telling statement because nakita naman natin noong 2016 kung paano siya nanggaling sa dulo pero siya yung pumukaw ng imahinasyon ng taong bayan. No? Maganda dahil pwedeng mag-build up ang isang political party na talagang pwedeng maging modelo kasi nung nagsimula naman ang PDP, modelo yan modelo sa plataforma, modelo sa advokasya, karamihan mga taga Mindanao. So, kung ang PDP matutuon na Mindanao-based party, maganda yan. Pero sa politika, siyempre kailangan natin ng mga taga Luzon. So, dapat panoodin ng mga tao kung ano ang gagawin niya. Kasi pwede rin niyang maging real political party na ang mga citizens ay miyembro. So titingnan natin kung paano yan mabubuo. Nakakatuwa yung sagot niya, imbis na manghina, sinabi niya na kahit ako mag-isa. Again, yung statement na kahit ako mag-isa resonates because of what he did in 2016. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Val Divina Gracia, SMNI News.